Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito si Bato de la Rosa. No? Gaya-gaya ho yung ginawa niya eh. Tingnan nyo ha. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, ano raw, kaya hindi raw po siya makakadalo dahil masakit ang kanyang tuhod. Baka di ako maka-attend ng SONA. Yan. Doon sa isa, baka. Kulo ko rin yung gumawa nito. Ito yung sabi niya, masakit ang aking tuhod, kaya hindi ako makakadalo sa SONA. Bato de la Rosa, ang layo pa ng petsa. Diba? Ano ba pagkakaintindi mo bukas na yon? May 10 araw pa. 2 linggo pa halos. Diba? Hindi ka dadalo ng SONA, kailan lang nangangarap ka, nag-aalala ka kung kukunin ka ng administration, kung kakargahin ka sa kanilang slate. Tapos ngayon, iisnabin mo ang State of the Nation address ng ating Pangulo na nagsisimbolo ng pagkakaisa natin, di ba? Ng mga Pilipino, lalo na kayo, kayo mga politicians. Oh. Di ka na nahiya, ang presidente, dating senador. Hello? Di ba? Dapat courtesy na lang, kahit na, total, nakaupo ka lang naman doon eh. Hindi ka naman tatakbo. O kung gusto mo, mag-wheelchair ka. O baka, gahanap ng mayayakap. Tingnan nyo ha. Etong tatlo, nagpasabi na hindi sila makakadalo. Wala na silang binitiwan pa na kung ano-ano mga banat, mga palusot. Diba? Pero, si VP Sara, I will not attend the SONA, sabi dyan. I am appointing myself as a designated survivor. Diba? Ang tayo pang eklabo. Kung tutusin, dapat nga siya nandun din eh. Kasi siya yung pangalawa, sunod kay PBBM. Diba? So dapat, bilang dati ring magkaalyado sa kampanya, magkasama sila dapat sa SONA palagi. Para saan yung Uniteam? Diba? Tama nga ho ko talaga. Kasi, ang Uniteam po, talaga naman hong nangitim na, pinaitim na ng mga taong kasama sa Uniteam. Diba? Ito yung problema kay Sara, no? Krong-krong eh. Yan. Sakit daw ng tuhod. Sabi niya, pinakita lang ni Sara na wala siyang respeto. Correct. Ganun din to si Bato. Ulitin ko lang, dating senator si PBBM, di ba? So dapat maging proud ka na, uy, nandito ako sa Senado, kung saan ang gagaling yung mga nagiging pangulo ng bansa. Di ba? Kumbaga, ito na yung pangalawa sa hindi man panghuli, di ba? At least ito yung isa sa mga hagdanan para sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin. Dito nang gagaling sa Senado. So, we must be proud of. Di ba? Kahit doon man lamang, mapakinabangan eh. Tagapalakpak. O baka naman nahihiya kay Migs, mag-resign ka na. Diba kay Migs Subiri? O mag-resign ka na lang ba to? Total, malapit naman na election. Diba? Na makatipid naman ang Senado. Magkano rin ang sahod mo? Ilang buwan pa yan. Sabi na, kanya-kanyang alibay ang mga prodigong. Diba? Pagpapakita lang naman ang pambabastos. Si Digong hindi dadalo. Okay, hindi kawalan. Bato hindi dadalo. Bakit? Kasi nahihiya ata ito na yung mga amo ko, di ba, hindi dadalo. Tapos ako dadalo. Teka muna, Bato, sino ba naghalal sa'yo? Di ba? Di yata kami yata, taong bayan naghalal sa'yo. Ako, binoto kita noong 2019. Di ba? Pwede rin ho na may masamang balak talaga. Posible nga, di ba yung sinasabi ko? Hindi kaya ito isang warning, isang paramdam? Kasi kapansin-pansin, ultimo senator nila ayaw ring dumalo. Si Digong ayaw dumalo. Ang anak niya, Sara, ayaw dumalo. Yung kanilang dating chief of police, si Bato de la Rosa, si senator, ayaw ring dumalo.
So ano ang mangyayari nito? 'Di ba? Sabi ni Renmo. Iniiwasan niyang dumalo dahil baka lumaglag ang luha niya niyang peke dahil baka matamaan ka ng mga salita na maaaring may kaugnayan sa inyong mga walang kwentang senador. So, kung kay VP Sara, sabi natatakot baka matanong uli at mag-itok-itok. For Bato de la Rosa, ano? Diba? And true help-hate nga siya ng helpmate nga siya ng Pangulo. She just not saw her fools gladly. Hindi pwede sa kanya ang walang creative thinking. Right. Baka manunood siya ng desk. Panoorin niya si Sara. Diba? Hindi kawalan kung di dadalaw mga Duterte pati yung mga minions niya. Isa utak ng mga senator na yan. Ang laki-laki ng ulo ni Bato pero utak gamunggo. Di ba? Yun nga yung mali sa kanila. Dapat sundin nila, maging guiding principle po nila. Yung sinabi dati ni dating President Manuel Quezon. Di ba? Anong sabi ni Manuel Quezon? Sabi ni Manuel Quezon, pagkatapos niyang manumpa, my loyalty to my party ends while my loyalty to my people begins. Diba? Dapat ganun. Pagka ikaw ay halal na ng bayan, dalawa na lang ang tingin mo. Diba? Isang tingin mo ron, ako ay halal ng taong bayan, sila na yung aking paglilingkuran, dapat nakatutok sa kanila ang aking katapatan. Diba? Yung isa namang paningin mo, so, itsipera ko muna kayo, mga kapamilya, yung may kinalaman sa personal kong buhay, tabi muna kayo. Diba? Priority ko muna ang taong bayan. And after all, kabilang rin kayo sa taong bayan eh. Pagsisilbihan ko kayo muna. Bago kayo, sila muna. Dapat ganoon. Diba? Hindi yung may kampihan, kampi ako kay Tatay Digong, kampi ako kay Baste, kampi ako kay Pulong, kampi ako rito kay Inday. Di ba? Alam niyo pagka ganyan yung mga pagka ganyan yung mga takbo ng isip ng mga politiko natin, hindi na niyo dapat yan pinababalik pa sa trabaho. Di ba? Isipin mo na lang kung ikaw yung amo, meron kang ganyang klaseng empleyado. Di ba? Will you keep that kind of employee? May attitude? Sabi ni Sam Kuo, Sir JDB, I heard magkakaroon din daw si Sara, VP Sara ng sarili niyang SONA, sa araw din po ng SONA, may PBBM. Yan ho talaga, yan ho yung talagang kalalaan ng pambabastos sa Pangulo. Pag ginawa niya yan na magkaroon ng SONA, kasabay sa SONA ng Presidente, regardless kung anong oras yan. Because ang Vice President po, wala namang dapat itong ipaliwanag sa taong bayan. Diba? Kasi wala nga po siyang mandato. Kung ano yung kanyang mga ginagawa, yun lang yung trip niya. Hindi siya pwedeng sabihin ng, hindi siya pwedeng paghanapan ng gagawin. Kasi wala naman siyang mandato eh. Spare tire lang ang Vice President. And therefore, dapat maging supportive siya sa presidente niya. Diba? Hindi yung parang pasinto-sinto kung kumilos. Biruin mo, yung isang event, I don't know saan nangyari yun. Pinili na magpaulan, pwede namang sumilong. Di ba? Yung iba sumilong sa entablado eh. Siya nagpaulan, dinamay pa yung mga PSG. Pag nagkasakit, sasabihin, most dedicated. Nagkasakit dahil sa trabaho, naulanan. Sus Mariosep. Ganun yung galaw ng mga oroka na may paa. Tama? Ay, nako. And for Senator Bato de la Rosa, my goodness. Diba? Masakit daw. Alam niya na agad na masakit ang kanyang tuhod. Ang layo-layo pa ng SONA ng Pangulo. Ay, nako. Iwan na nga natin